Kung ang basihan ng happiness and holiness ay comfort, marahil ang pinakabanal at pinakamasaya ngayon ay yung mga nakatira sa malalaking bahay. Silang mga sagana sa pagkain araw-araw. Silang maraming perang binibilang kahit ang ilan dito ay ninanakaw. Silang nakaka-travel abroad anytime. Silang mga nakakapag-flex ng karangyaan. Marahil sila ang tunay na masaya at banal kung ito ang sukatan. Pero malinaw ang sabi ng ating Panginoong Hesus. Hindi comfort ang magdadala sa atin sa langit, kundi ang ating relasyon sa Kanya, lalo na kapag may mga paghihirap at pagdurusa. Mga kapatid, narinig natin sa ating Ebanghelyo ang Beatitudes, o pwede nating tawaging blessings attitude. Mapapalad ang mga dukha, mapapalad ang mga nagugutom, mapapalad ang mga umiiyak. Pero lalahanin natin na ito'y may karugtong, kawawa sa aba ninyong mayayaman, kayong mga busog, kayong pinupuri ng lahat. Marahil hindi natin nauunawaan at mahirap tanggapin ang kabalintunaang ipinapakilala ng ating Panginoong Hesus. The irony of the kingdom that Jesus would want us to understand. But this reveals to us an important Christian lesson. Ito ang mensahe na nais niyang ating maunawaan. True joy is found not in comfort, but in Christ who is our comfort. Ang tunay na kasiyahan ay hindi matatagpuan sa komportableng buhay, kundi sa Kanya na siyang ating kaligtasan. Kung tutuusin, lahat naman tayo ay naghahanap ng kasiyahan, ng ginhawa, ng comfort. Ngunit sinasabi ni Jesus, hindi mo masusumpungan ang iyong hinahanap na kahulugan at kaligayahan sa kayamanan, sa karangyaan, sa karangalang nagmumula sa sanlibutan. Real joy is found in Him, only in Him. Ang ganap na kasiyahan ay matatagpuan lamang sa Kanya, lalo na sa gitna ng ating mga paghihirap. Kaya nga ang mga umiiyak, ang mga nagugutom, ang mga inaapi, silang unang tatanggap ng pag-asa ng Diyos dahil may malaking sisidlan ng kanilang puso para sa grasya ng Diyos. Pero kung ang buhay natin ay punong-puno na ng sarili nating karangyaan, wala nang puwang, wala nang espasyo para sa biyaya ng may kapal. Mga kapatid, God's blessing is not for those who have it all, but for those who need Him most. Ang biyaya ng Diyos ay hindi para sa mga nag-aakalang sapat na sila, kundi para sa mga higit na nangangailangan ng pag-ibig niya. Kaya sila tunay na mapalad. Kaya tayo tunay na mapalad. Kung dukha man tayo sa paningin ng mundo, pero mayaman tayo sa pag-ibig ni Kristo. Hindi ba't ito rin ang itinuturo sa atin ng ating debosyon sa mahal na ina ng laging saklolo? Pagtititigan natin ang imahe o icon ng Our Mother Perpetual Help, mapapansin natin na hindi naman siya komportable. Hindi komportableng kargahin ang bata. Ang batang si Jesus natakot din ng kanyang
nakita ang simbolo ng mga pagpapakasakit na kanyang kakaharapin. May takot sa mukha ni Jesus, marahil may pangamba sa puso ni Maria, pero naaaninag din natin sa kanila ang malalim na pag-ibig at matingkad na pag-asa. Our Mother of Perpetual Help teaches us na ang totoong kaligayahan ay hindi ang buhay na walang problema, kundi ang buhay na kahit may problema, nagtitiwalang si Jesus at si Maria ay laging kasama. Alam ko, hindi naman lahat ng ating mga panalangin ay natutugunan. Pero tiyak tayo na sa pagharap natin sa ating mga pagsubok sa buhay, mayroon tayong kasamang nakikilakbay, si Maria, si Jesus. True joy is found not in comfort, but in Christ, who is our comfort. Kaya sa ating mga pinagdadaanan, mga pagkakasakit, mga kakulangan, mga pagsubok sa pamilya o sa hanap buhay, sa gitna ng ating masalimuot na lipunan at pamahalaan, huwag tayong mawalan ng pag-asa. Sapagkat may ina tayong laging nagdadala sa atin kay Jesus. At may Panginoon tayong laging nagsasabing, mapalad ka sa gitna man ng iyong problema. Mapalad ka sa lungkot man o ligaya. Mapalad ka sa anumang pagdurusa. Mapalad ka dahil nasa iyo ako. We are blessed because God is with us. Mga kapatid, may we learn to seek not for comfort, but for God who is with us beyond comfort. Hingin natin ang panalangin ni Inay Maria na lagi tayong akayin, hindi patungo sa komportableng buhay, kundi patungo kay Jesus na siyang ating kaligayahan at kaligtasan. Mapalad tayo. Mapalad tayong nagmamahal sa sa atin. Aming Ina ng laging saklolo, ipanalangin mo kami.